41. Kayong dalawa. Masyado kayong mapili sa amin. Mga ordinaryong tao. Dahil lang sa yaman at kapangyarihan. Lahat. Halika at tingnan ito. Ang tagapagmana ng pamilya Sullivan ay isang bully. Matigas si Sandy. Tumanggi na panasan ang damit ni Jared para sa kanya. Dahil hindi niya maalis ang pang-aalipusta sa kanya. Noong nakaraan. Ito ay palaging siya pandering sa kanya at pagiging sa kanyang bek at tawag. Dahil doon, hindi niya magawa. Tanggapin ang katotohanan na dapat niyang ibaba ang sarili sa kanya noon. Sa sandaling iyon, nagkunwari siyang nanghina. Umaasang maawa sa kanya ang mga tao sa paligid niya. At bigyan siya ng kamay. Sampal. Habang sinusubukan niyang humingi ng tulong sa mga nakatayo. Humakbang si Josephine. Pasulong at hinampes siya mismo sa mukha ng walang kaunting pag-aalinlangan. Nanabigla siya sa core. Tama na yang kalokohan mo. Sinabi ko na panasan ito kaagad. Josephine asserted. Kanya, tinig na walang puwang para sa negosasyon. Lumipad ang kamay ni Sandy sa kanyang mukha. At sinulyapan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nako, walang nagsalita para sa kanya. Bukod doon, mabilis pang ang umalis ang ilang mahiyain. Hindi nang ahas na manatili at manood ng palabas. Kaliwa, walang ibang pagpipilian. Isang pirasong tissue lang ang nailabas niya sa mukha ng nagyayelong ekspresyon ni Josephine. Pagkatapos, kinaladkad niya ang kanyang mga paa papunta kay Jared at yumuko para panasan ang dumura sa damit nito. Tumingin si Jared. Pababa sa kanya na may ngiti sa mukha. Ngunit nang ang kamay nito ay isang segundo na ang layo mula sa paglapat ng kanyang suit. Iniwasan niya ito. Kinuha. Natigilan. Tumingin si Sandy sa kanya. Natatakot akong madumihan ng kamay mo ang damit ko. Pagkasabi ni Jared. Pinunasan ng dress sa sarili gamit ang tissue. How dare you? Kumakabog ng malakas ang dibdib ni Sandy. Wala siyang sinagot doon. Tere na. Hawak ang kamay ni Josephine. Naglakad si Jared palabas ng mall. Bilang Sandy, glowered sa kanilang mga likod. Siya ay sobrang galit na siya ay nanginginig sa galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dumura siya. ********* ka. Hinding-hindi kita mapapatawad dito. Jared. Nanghihinayang si Jared. Matagal nang lumabas ng mall at hindi na siya marinig. Masyado kang masungit ngayon. Ngunit ito ay hindi lubos. Angkop sa iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya Sullivan. Magiging negatibo ang iyong reputasyon. Affected if news of this gets out. Sabi ni Jared kay Josephine nang makalabas na sila ng mall. Ah, wag na lang. Yan. Nagagalit ako sa tuwing nakikita ko siya. Naikuyom ni Josephine ang kanyang panga. May bahid pa rin ng galit ang kanyang mukha. Sa susunod na sandali, lumingon siya sa lalaki. Natatakot ka ba sa ugali ko? Bilang tugon, umiling si Jared sabay ngiti. Hindi. Napaka-apil mo kapag nakaarmas ka. Dahil nagustuhan mo. Paano kung gagawin ko ito sa iyo? Araw-araw. Tanong ni Josephine. May kumikinang sa kanyang mga mata. Hindi. Kumaway si Jared sa kanya. Mga kamay na galit at agad na iniba ang paksa. Nagtatanong. Saan mo ba talaga dinadala sa akin iyan? Binihisan mo ako ng maganda. Ginoo. Nag-host si Grange ng isang malaking piging sa Glamour Hotel ngayon. Maraming kilalang tao sa Horrington ay dadalo. At narinig ko na napakahirap makakuha ng pagpasok. Dahil hindi nila pinapayagan ang mga bisita upang dalhin ang kanilang mga pamilya. Anyway, it's at my family's hotel. So I can bring you in without an imbitasyon. Pagkatapos, maaari mong makilala ang mga kilalang tao sa lungsod. Tapat na inamin ni Josephine. Nang hindi siya pinananatiling suspense. Sa kabaligtaran, si Jared ay napunit sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak pagkatapos marinig na si Walter ang nag-host ng salo-salo para sa akin. Pero gusto na niya akong pasukin. Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. Bukod dito, si Mr. Grange ay nag-host ng piging na ito.
Ipakilala ang isang kaibigan niya sa mga big shot sa Horrington. Sa ngayon, lahat ay nag-iisip tungkol dito. Kaibigan niya. At alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang gustong dumalo sa piging sa oras na ito ay wala pa karapatan o pagkakataon na gawin ito. Kung hindi sa Glamour Hotel gaganapin ang handaan, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na isama ka. Siguraduhin na samantalahin mo ang pagkakataong ito at gumawa ng impresyon. Pagpapayo ni Josephine. Sige, gagawin ko. Ang aking pinakamahusay. Humalaklak si Jared. Hindi nagsasabi sa kanya ng totoo para may sorpresa siya mamaya. Sa hindi sinasadya, naramdaman din niya ang pagbabago ng kanyang damdamin sa kanya. Habang walang nagsasalita sa kanilang dalawa, pareho silang batid sa damdamin ng isa't isa dahil may mga bagay na maaaring matukoy ng palihim. Kabanata 42. Sinugod ni Yol sa Horrington Hospital at naghagis ng suit sa Layton. Nag-utos, magpalit ka at sumama ka sa akin. Nagpapagaling na ako. Dad, saan mo ako dadalhin? Tanong ni Layton na may nakaukit na pagkaligalig sa kanya. Mukha, sa isang piging. Sagot ni Yol. Ayokong pumunta. Nabali ang braso ko. At nagpapagaling na ako. Bakit ako dadalo sa isang piging? Agad na nawala ng interes si Layton matapos marinig iyon. Siya ay dumalo. Napakaraming mga piging. At wala nang iba kundi ang pagsasalo-salo at pag-inom maliban sa pag-awit. Papuri ng bawat isa. Higit pa rito, kailangan niyang magsuot ng suit na hindi siya komportable. Kaya naman, siya, ayoko pumunta. Alam mo ba kung sino ang nag-host ng banquet this time? *starred ka. Ito ay si Mr. Grange. Lahat ng tao sa Horrington ay dumidalo sa piging. Dahil dito, siguraduhin gumawa ka ng isang mahusay impression sa pagkakataong ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga negosyo ng pamilyang Scott sa hinaharap. At hindi ko gagawin. Gusto mong ibagsak sila sa lupa. Ngumuso si Yol sabay hampas sa ulo niya. Sa sandaling narinig ni Layton na si Walter ang nag-host ng salo-salo. Hindi na siya nang ahas magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol. Nagmamadali siyang nagbago. Ngunit hindi niya magawa. Pamahalaan na may putol na braso. Nasaan ang girlfriend mo? Saan siya nagpunta imbes na alagaan ka? Dito. Tawagan mo siya at tulungan ka niya. Gusto kitang makita sa Glamour Hotel mamayang alas 11. Huwag magpahuli. May gagawin pa ako. Kaya hanggang mamaya. Umalis kagad si Yol nang matapos siyang magsalita. Sumulyap. Sa oras na iyon, hindi na naglakas loob si Layton. Tinawag niya si Sandy at inutusan siya kaagad. Sa alas 10:30 ng umaga. Kalat-kalat na ang pasukan ng Glamour Hotel ng mga mag-agarang sasakyan. Lahat, maagang dumating ang mga kilalang tao mula sa politika at negosyo. Bago pa ang piging, magsisimula na. Nagbatian silang lahat at nagpalitan ng kasiyahan bago pumasok sa hotel dala ang kanilang mga imbitasyon. Sa kamay, sunod-sunod. Gayunpaman, ang kanilang mga kasamang miyembro ng pamilya ay maaari lamang maghintay sa labas ng hotel. Ang pinuno ng bawat pamilya at pinuno ng bawat departamento lamang ang inimbitahan ni Walter sa handaan. This time kasi gusto niyang bawasan ang mga dadalo. Natatakot siya na baka si Jared. Nakakainis kung napakaraming tao at naging masyadong maingay. Lumapit din si Layton na may arm in a cast habang inaalalayan siya ni Sandy sa kanyang tagiliran. Nang makita ni Sandy ang hindi mabilang na malalaking keso doon. Ang kanyang pananabik ay labis na halos tumibok ang kanyang puso mula sa kanya. Dibdib, tumayo ka dito at maging sa iyong pinakamahusay na pag-uugali. Huwag magdulot ng anumang problema para sa akin bilang ang mga dadalo dito. Ang oras ay hindi ordinaryong tao. Babala ni Yol kay Layton. Hindi ba ako papasok, Dad? Ang pagkalito ay nakasulat sa buong mukha ni Layton. How? He asked me to come here. Pero hindi niya ako pinapayagang pumasok. Siyempre hindi. Tanging ang mga ulo ng bawat pamilya o mga pinuno ng iba't ibang ranggo ay iniimbitahan sa piging sa oras na ito. Anong karapatan mo? Pumasok. Putol ni Yol. Nanlilisik ang tingin sa kanya.
Sabay-sabay. Binalot ng sama ng loob si Layton. Bakit mo ako tinawag? Dito kung hindi ako makapasok. Mapapaso ako sa labas. Nang marinig iyon, natukso si Yol na sipin siya. Tulala anak mahirap. Maraming tao ang naghihintay sa labas. Sinasabi niya bang lahat sila ay tanga? Ito ay isang beses sa isang buhay. Pagkakataon. Ang paggawa ng mga kakilala ay maaari lamang maging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng isang kumpanya. Nako, ang alam niyang gawin ay kumain, uminom, at maglaro. Wala na siyang ibang iniisip. Markahan ang aking mga salita na ako. Puputulan ang allowance mo ng kalahating taon kapag hindi kita nakita paglabas ko. Banta niya, natatakot, na ang kanyang anak ay aalis sa isang kapritsyo. Sa sandaling narinig ni Layton na ang kanyang allowance para sa kalahating taon ay nasa steak. Nanginginig siya sa takot at same time na tumango. Wala akong pupuntahan. Maghihintay ako dito. Sa wakas, pumasok si Yol sa hotel na may kapayapaan. Isip, iniiwan sina Layton at Sandy upang maghurno sa araw sa pasukan. Noon, sina Jared at Josephine. Dumating na rin. Hintayin mo ako dito. Pupunta ako at mag-aayos para makalusot tayo sa likod. Entrance. Sabi ni Josephine kay Jared pagkababa ng sasakyan. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Umalis si Josephine para ayusin habang nakatayo doon si Jared. At naghintay sa paligid. Lahat ng naroon ay mula sa matataas na antas ng lipunan. Kaya wala siyang alam. Sila, dahil dito, kinakalikot na lamang niya ang kanyang telepono. Sa pagkakaroon ng matalas na paningin, nakita agad ni Sandy si Jared. Nang mapansin niyang nag-eye-scroll siya sa kanyang telepono nang walang sino man ang nagbabayad sa kanya ng kahit na katiting na isip. Isang pagngisi, namumulaklak agad sa mukha niya. Lay, hindi ba Jared? Paano ang isang tulad niya ay karapat-dapat na dumalo? Ang handaan, bulong niya kay Layton. Kabanata 43. Kabanata 43 ibinalik ni Layton ang kanyang tingin nang marinig niya ang sinabi ni Sandy. At nakita niyang si Jared nga iyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. At siya ay napayuko. Nang makita iyon, dali-dali siyang sinundan ni Sandy, na nakatitig kay Jared na may matinding sama ng loob sa kanya. Mata, na natiling malinaw sa kanyang isipan ang pangyayari sa mall kanina. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba dito? Jared, aware ka ba sa mga status ng mga tao dito ngayon? Sa tingin mo ba elite ka dahil lang sa nagsuot ka ng bagong damit? Itinuring ni Layton si Jared ng may kaiabangan. Sa kabaligtaran, tinapunan lang siya ni Jared ng malamig na tingin bago tuluyang hindi pinansin. Nasaan ang dominante mong kilos noong nasa mall ka kanina? Jared, at nasaan ang iyong maganda si MS Sullivan? Bakit hindi kanya pinapasok? Hindi kaya kahit siya ay hindi makapasok. Pa! Muling niluwa ni Sandy si Jared. Kumbinsido na hindi siya mangangahas. Utusan siyang panasan ito kasama si Layton doon sa pagkakataong ito. Dahil doon, naging glacial ang mukha ni Jared. Markahan ang aking mga salita. Dinilaan mo yan na parang aso mamaya. Haha, tawa ng tawa. Niluwa ulit siya ni Sandy. Sino ka sa tingin mo para dinilaan ko? Off sa'yo, ex-convict ka lang. Ano ang maganda sa iyo? Pagkatapos, nagtaas siya ng boses at sumigaw. Lahat, tumingin dito. Ang isang ex-convict ay bihis na bihis para dumalo. Ang piging, ni hindi niya alam ang lugar niya. Ang kanyang sigaw ay umaakit sa maraming tao na lahat ay nagtipon upang manood ng palabas. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Jared habang pinapanood ang walang humpay na pag-arte nito. Sino yan Layton? Parang hindi siya pamilyar. Biglang tanong ng isang binata na kasing edad lang ni Layton. Pagkatapos ng lahat ng dumating ay mga taong may mataas na katayuan sa Horrington o mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa makatuwid, sila ay magkakilala o nagkita sa pagdaan. Si Jared, gayunpaman, ay mukhang hindi pamilyar at tila hindi siya mula sa mga elite na klase. Dahil doon, may nagtanong kay Layton tungkol sa kanya dahil sa curiosity. Oh, siya, ex-boyfriend siya ng girlfriend ko.
3 taon siyang lapdog pero hindi man lang nakarating. Hawakan ang kanyang kamay. Nang maglaon, inilagay ko siya sa bilangguan. At nandoon siya sa loob ng 3 taon. Kakalabas lang niya ng 2 araw. Ago, paliwanag ni Layton na may mapanuksong ekspresyon. Kasunod ng kanyang mga salita. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay nagtapo ng mapanlate na tingin kay Jared mula pa noong mga matataas na tao. Ang mga katayuang tulad nila ay ayaw na maging malapit sa isang ex-convict na tulad niya. Agad na umiwas ang lahat at nagsimulang magbulungan tungkol sa lalaki. Sa kabila noon, nanatili si Jared. Kalmado at walang kibo na parang wala siyang naririnig. Talagang naging walang hiya kapag katapos mong makulong. Jared, mayroon ka pa bang lakas ng loob na manatili ngayon? Na ang mga bagay ay dumating sa ito. Tinutuya ni Sandy ang isang layer ng hamog na nagyelo sa kanyang mukha nang makita niya na ang hindi naman naabala ang lalaki. Jared, sa eksaktong sandaling iyon, tapos na si Josephine sa pag-aayos at bumalik. Sa pangalawang pagkakataon ay namataan niya sina Sandy at Layton. Agad siyang napakunot ng noo. Anong ginagawa niyong dalawa? Dito, narito tayo para dumalo sa handaan. Pagmamalaki ni Sandy. Hindi siya natatakot kay Josephine na nasa tabi niya si Layton. Na umalalay sa kanya. Paf! Napatawa si Josephine sa narinig. Attend sa handaan. Bakit kayong dalawa pa? Nakatayo dito. Tapos, dahil ba wala kang imbitasyon at hindi man lang makalampas sa pinto? Ibinuka ni Sandy ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas dahil wala nga silang imbitasyon at hindi pwede. Pumasok. Sa hitsura ng kanyang mukha. Yumuko ang mga labi ni Josephine pataas. Hinawakan ang kamay ni Jared. Sinabi niya, halika, alis na tayo. Nang makita ni Sandy na papasok na sila ay agad siyang nagulat. May invitation ba kayong dalawa? Hindi ko sinasabi sa'yo yan. Nakangiting sagot ni Josephine. Pakiramdam ni Sandy ay parang malapit nang sumabog ang isang daluyan ng dugo. Ngunit nang mapansin niya ang mga ito, patungo sa pasukan sa likod. Agad na namulat sa kanya ang pagkaunawa. Lay, may balak silang magpalusot, sa pamamagitan ng back entrance. Wala rin silang invitation. Nagawa na rin iyon ni Layton. Kaya mabilis siyang humakbang at hamarang sa kanilang dinadaanan. Paano mo nagawa ito? 2 pumupuslit sa likod na pasukan kapag wala kang imbitasyon. Ilalantad ko kayong 2. Tanga ka ba, Layton? Ang Glamour Hotel ay ari-arian ng aking pamilya. Kaya maaari akong pumasok mula sa kung saan ko gusto. Ano ang magagawa mo kahit na gusto kong tumalon sa bintana? Tanong ni Josephine habang nakatingin sa kanya. Para siyang tulala, sabay-sabay. Naiwan si Layton na walang kahit isang sagot. Bantayan silang mabuti. Paalisin mo sila kung maglakas loob silang pumasok mula sa likod na pasukan. Josephine, utos ng iilang security guard. Naiintindihan mo, Ms. Sullivan. Agad na sinanay ng mga bodyguard ang kanilang mga tingin kay Sandy at Layton. Samantala, pumasok si Josephine sa hotel mula sa back entrance habang hila-hila si Jared. Bilang Layton at tinitigan ni Sandy ang likuran ng mag-asawa. Matinding galit ang namumuo sa loob nila. Kabanata 44. Pagpasok sa hotel, tinext ni Jared si Tommy at sinabihang ibigay kay Yol ang boat. Ayaw niyang kumain. Sa huli, ni hindi niya gustong malaman ng pamilyang Scott ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, gusto niyang makita kung gaano pa siya katagal ma-provoke ni Layton at Sandy. Sa hotel, pinalibutan ng lahat si Walter na may differential expression sa kanilang mga mukha. Alam pa ng ilan sa kanila ang hilig niyang mangolekta ng mga antik. Kaya naghanap sila ng mataas at mababa para sa mga bihirang antigo bilang regalo para sa kanya sa araw na iyon. Sa tabi ni Walter ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may malungkot na ekspresyon na laging mapagbantay. Yun ay ang kanyang personal na bodyguard. Si Luca Turner. Si Luca ay isang retiradong miyembro ng Dragon Squadron at minsan pinrotektahan si Walter noong nanunungkulan pa ang huli. Nang bumaba ang lalaki ay ganoon din ang ginawa niya. At patuloy na binabantayan siya mula noon.
Isasama ni Walter si Luca para sa mga layuning pangseguridad sa tuwing dadalo siya sa isang pampublikong kaganapan. Ladies and gentlemen, I have some rules sa banquet ko ngayon. Una, wala akong tinatanggap, mga regalo. Pangalawa, hindi ko pag-uusapan ang negosyo. Gusto ko lang magpakilala ng bagong kaibigan sa inyong lahat. Kaya please make yourselves at home. Walter, malakas na deklare pagkatapos iwagayway ang kamay para tumahimik ang mga tao. Maraming tao ang talagang nakarinig tungkol dito bago pa man dumating. Ngunit hindi pa rin maiiwasang nagulat sila. Nang muli nilang marinig iyon mula sa lalaki mismo. Nagtaka sila tungkol sa kahanga-hangang background ng taong ipapakilala niya dahil hindi siya gagawa ng ganoong fanfare kung hindi. Bakit wala pa si Mr. Chance? Tanong ni Walter kay Tommy sa tabi niya pagkatapos masulyapan ang oras. Malamang malapit na siyang dumating. Walang ideya si Tommy kung bakit wala pa si Jared nang martilyo nila ang mga detalye noong araw. Dati, hindi nagtagal ay bumagsak ang kanyang mga salita at tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang message iyon ni Jared, siya, ipinakita ito kay Walter. Matapos suriin ito, bahagyang tumango si Walter. No wonder hindi pa siya nagpapakita. Ito, lumalabas na may dahilan sa likod nito. Oversight ko iyon. Pagkasabi noon ay ibinaling niya ang tingin kay Yol sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, si Yol din. Inaabangan ang hitsura ng binatilyong binanggit ni Walter. Isang tao na ikinakabit ni Walter Grange. Ang ganitong kahalagahan ay talagang hindi ordinaryong tao. Kung makikisama ako sa gayong tao, ang pamilyang Scott, baka malampasan pa ang pamilya Sullivan. Habang iniisip niya ang mga linyang iyon, napansin niyang nakatingin sa kanya si Walter bago siya nagsimula. Mr. Scott, nang marinig iyon ni Yol ay dali-dali siyang sumugod. Ginoo, Grange, may magagawa ba ako para sa iyo? Bawal kang dumalo sa handaan ngayon. Kaya bumalik ka na. Inutusan siya ni Walter na umalis sa harap ng lahat ng bisita doon. Nang marinig iyon, natigilan si Yol, at napanganga siya sa lalaki na hindi makapaniwala. Ginoo, Grange, ako, nang hindi man lang siya hinintay na matapos magsalita. Kumaway si Walter ng kamay. May tao, samahan mo siya palabas, habang si Yol ay labis na nalilito. Hindi siya maaaring walang kahihiyang manatili doon. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umikot at umalis. Kasunod nito, nagtaka ang lahat kung nasaktan ba ng pamilya Scott si Walter. Noon, nakalusot na si Josephine kay Jared. Palihim silang dalawa na nanunood sa isang sulok. Magtago muna tayo. Lalabas na tayo kapag nagsimula na ang handaan. Tapos, hindi tayo madaling mahuli. Bulong ni Josephine habang palihim na inilabas ang ulo. Bakit tayo magtatago? Dahil nandito na tayo. Lumabas na lang tayo ng lantaran. Pagkasabi noon ay dir-diretsong lumabas si Jared. Not a man. Mabilis na humakbang si Josephine para hilahin siya pabalik. Nako, ang tanging nahawakan niya ay walang laman na hangin. Ginoo, nandito na ang pagkakataon. Tuwang-tuwa na bulalas ni Tommy nang makita niya si Jared. Nang marinig iyon, itinaas ni Walter ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Jared, nakita niya ang tuwa sa mukha niya. At humakbang siya patungo sa nakababatang lalaki. Sa gitna ng karamihan, si William ay pinagpawisan ng malamig nang makita niya si Jared na lumalabas at si Walter. Dumiretso sa lalaki. Crap! Ako ang nagsabi kay Josephine na pasukin siya. Kaya patay ako kapag nalaman ito ni Mr. Grange. Agad na sumugod si William sa harapan habang ibinabato ang tingin kay Jared. Senyales na umalis na siya pagkatapos. Hinaranggan niya ang dinadaanan ni Walter at sinabing, Mr. Grange, server iyon sa hotel. At malamang nagkamali siya at pumunta na lang dito. Tama. Tapos, naabutan din ni Josephine si Jared. Kinaladkad siya nito habang bumubulong. Paano lang? Hindi ka nag-iingat na hindi mo man lang napanood kung saan ka pupunta at napunta dito. Sandali lang. Sabay tawag sa kanya pabalik ni Walter. Napatigil si Josephine sa kanyang paghakbang. Jared,
Humihingi ako ng paumanhin sa aking maling pamamahala na pinasok ng isang server. Mr. Grange, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng isang paliwanag mamaya. Pinagpapawisan si William. Natatakot na baka magalit si Walter. Sa hindi inaasahan, natigilan si Walter. Sinasabi mo bang empleyado ng pamilya mo si Mr. Chance? Oo, William. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Mr. Pagkakataon. Ha? Paano niya nalaman iyon? Ang pangalan ng pamilya ni Jared ay Chance. At tinatawag pa nga niya itong Mr. Oo, tama iyan. Ang panauhing pandangal ng aking handaan sa pagkakataong ito ay si Mr. Chance. Ang lahat ng iba pang mga bisita ay makatarungan. Dito para sa kumpanya. Paliwanag ni Walter sabay tango. Sa pagkakataong ito, natigilan sina William at Josephine. At hindi maintindihan ang buong sitwasyon. Sana hindi ako late, Mr. Grange. Tanong ni Jared kay A. Nakangiting humakbang pasulong. Tama ka sa oras, Mr. Chance. At ito ay, tanong ni Walter. Nakaturo kay Josephine. Ito ang anak ko, Mr. Grange. Kaibigan niya si Mr. Chance. Si William noon. Sa katunayan isang veterano sa larangan ng negosyo. Para siya natipon ang kanyang mga wits tungkol sa kanya sa walang oras. Nang marinig iyon ni Walter ay tumawa siya. They're simply a match made in heaven. One handsome and the ibang maganda. Kasunod nito, pinuri ng lahat ng iba pang mga panauhin sina Jared at Josephine sa kanilang pagkakatugma. Namumula si Josephine ng maliwanag na pula. At hindi man lang siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Maging nakaupo, Mr. Chance. Kanina ka pa namin hinihintay. Humakbang si Tommy at nagwales. Gesture kay Jared. Hindi rin umimik si Jared bagkus ay diretsyong naglakad patungo sa main seat. Ang daming tao. Nagtipon sa paligid niya. Dahil sa kabila ng walang ideya kung sino siya. Alam nila na walang alinlangan na magiging siya. Isang maimpluwensyang tao sa Horrington sa hinaharap. Hindi lamang siya lubos na iginagalang nina Walter at Tommy. Ngunit siya rin ang manugang ng pamilya Sullivan. Ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Dahil dito, wala sa kanila ang nangahas na saktan siya. Pagkatapos, nagpapalitan ng tingin. Sumunod din sina William at Josephine. Nang makaupo na si Jared, umupo si Walter. Sa tabi niya, walang laman ang kabilang side niya. Dahil walang nangahas na umupo doon. Itong upuan ay nakalaan para sa ikaw, MS. Sullivan. Dapat kayong dalawa ang magkasama dahil mag-asawa kayo. Todo ngiti. Sumenya si Walter kay Josephine. Pulang-pula ang mukha. Nahihiyang umupo si Josephine sa tabi. Jared. Ang upuan na isang hakbang pababa sa kanya ay ibinigay kay William. Dapat ay ito ang upuan ni Tommy. Ngunit kung si Jared at Josephine ay nasa isang relasyon, si William ang magiging biyenan ng una. Kaya, hindi maglakas loob si Tommy na umupo sa itaas niya. Nang makaupo na ang lahat, itinaas ni Walter ang isang baso ng alak at sinabing, kay Jared, I toast muna kita, Mr. Chance. Alam niyang hindi na niya kailangang mag-abala tungkol sa anumang bagay pagkatapos gawin iyon dahil wala ni isang tao doon. Ay isang tanga. Kaya, natural na alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Nambobola mo ako, Mr. Grange. Pagpili, taas ng kanyang baso ng alak. Sabay-sabay itong ibinaba ni Jared. Nang ibaba niya ang kanyang baso ng alak, nagulat si Walter. Dahil nasulyapan niya ang laway sa bagong-bagong suit ng lalaki. Anong nangyari sa suit mo, Mr. Chance? Bulalas niya sabay turo sa mantsa ng laway sa suit ni Jared. 2 beses akong niluraan ng isang hindi sibilisadong tao. Nung nasa labas ako kanina. Mahinang sagot ni Jared. Sino ang napakalakas ng loob na dumura sa iyo? Mr. Chance. Nagdilim ang ekspresyon ni Walter. At inilibot niya ang tingin sa lahat ng mga bisitang naroon.
Hindi lihim na ang mga tao sa labas ay mga miyembro ng pamilya at ang mga katulad ay dala ng mga nakaupo doon. Kaya naman nabaling ang tingin niya sa kanila. Sabay-sabay. Ang puso ng lahat ay lumukso sa kanilang mga lalamunan. At same time silang nanalangin na hindi ito kagagawa ng mga kapamilya nila. Kabanata 46. Ito ay ginawa ng kasintahan ng tagapagmana ng pamilyang Scott. Si Leighton Scott, dati siyang Mr. Ang kasintahan ni Chance. Ngunit naramdaman niya ngayon na siya ay nakahihigit pagkatapos na makipag-ugnay sa pamilyang Scott. Kaya naman, nilura niya ito ng ilang beses. Bulong ni Josephine. Ang pamilyang Scott, gaano katapangan sa kanila? Pupunta ako sa ipatawag si Joel dito at tanungin siya sa pagkakataong ito. Ngumuso si Walter. Hinampas ang kamay niya sa mesa habang nakasimangot ang mukha niya. Alam ko na kung bakit siya nag-text na palayasin si Joel. Ganun pala ang sama ng loob niya sa mga pamilya Scott. Agad na napagtanto ang lahat ng naroon. At alam nila na ang pamilyang Scott ay pababa. Mukhang kailangan nilang mabilis na putulin ang lahat ng relasyon sa negosyo sa pamilyang Scott. Hindi na kailangang magalit, Mr. Grange. Kaya kung lutisin ang isang maliit na bagay na mag-isa. Jared. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya. Hindi man lang nag-aalala tungkol sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon, sina Leighton at Sandy, langgam lang sa mata niya. Sa labas ng hotel, ang nakakapasong sikat ng araw ay labis na ikinairita ni Leighton. Kumuha ka, tubig, Lay. Inabot ni Sandy kay Leighton ang isang bote ng tubig. Uminom ng malaking lagok ng tubig. Pinahid ni Leighton ang namunguho ang pawis sa noo habang mahinang nakapikit. Bakit tayo naghihintay dito kung hindi tayo makapasok? Ito ay kabaliwan. Sa kabila ng kanyang mga ungol, hindi siya naglakas loob na umalis dahil talagang natatakot siyang maputol ang kanyang ama. Ang kanyang allowance para sa kalahating taon. Habang umiinom siya ng tubig ay bigla niyang nakita ang kanyang ama na naglalakad palabas ng hotel. Pagkatuwa, nabigla siya. At dali-dali siyang napabulalas. Lalabas na ang aking ama. At sigurado akong narito siya upang ipaalam sa atin. Para makapasok na tayo. Kasabay si Sandy ay sumugod siya kay Joel. Bakit ka lumabas, Dad? Ito ba ay upang sabihin? Pwede na ba tayong pumasok ngayon? Tuwang-tuwang tanong ni Leighton. Patuloy kang mangarap. Kahit ako ay pinalayas na. Tumango si Joel. Saglit na nagulat si Leighton bago siya nagtanong. Anong nangyari, Dad? Bakit naging pinalayas mo? Paano ko malalaman iyon? Anyway, umalis na tayo imbes na magpakatanga tayo dito. Si Joel ay dumating sa mataas na espiritu. Ngunit siya, maaari lamang bumalik sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti pagkatapos. Si Leighton at Sandy naman ay hindi. Kahit na makakuha ng isang hakbang sa pinto sa lahat. Nagsimula na ang piging. Makalipas ang halos 2 oras. Gumuhit ito. Sa isang dulo. Ang mga mukha ng lahat ay namumula ng maliwanag na pula. At lahat sila ay nag-uusap ng mataas. Mga espiritu, kailan mo pa nakilala si Mr. Grange? Jared. Tsaka ang galang niya sayo. At ikaw. Hindi man lang sinabi sa akin na ikaw ang panauhing pandangal ng handaan sa pagkakataong ito. Bulong ni Josephine. Sama ng loob. Hinailan niya si Jared sa tabi nang makita niya ang kanyang pagkakataon sa wakas. Hindi mo sinabi na ikaw. Dinadala ako sa isang piging nang bigla mo akong kinaladkad palayo noon. Pag ako mamaya, nalaman ko ang tungkol dito. Binalak kong bigyan ka ng isang sorpresa. Paliwanag ni Jared. Sabay ngiti, sobra talaga ang surprise mo. Nagkaroon lang ako ng puso. Atake mula sa takot noon. Masyado kang makulit. Sa hinaharap, hindi ka pinapayagang magtago ng anuman. Mga sikreto mula sa akin. Hinampis ni Josephine ang kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito binigyan ng lakas. Sa katunayan, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng magkasintahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Jared ang kamay niya. At sila, parehong nakalock ang tingin.
Ni walang sinabi o nakipag-usap sa anumang paraan maliban sa pagpapalitan ng kanilang mga tingin. Unti-unti si Jared. Lumapit siya kay Josephine. Gustong umiwas ni Josephine. Ngunit hindi siya kumikibo habang namumuo sa loob. Kanya, nang makitang ilang pulgada na lang ang layo ng labi ng lalaki sa kanya. Pumikit siya at hinintay ang. Dumating ang halik. May dumi sa mukha mo. Bulong ni Jared out of the blue nang siya ay sabik na sabik. Naghihintay. Iminulat ni Josephine ang kanyang mga mata. Only to see him regarding her with a devilish smirk on his face. Og, ikaw ay, napakasama. Hindi nakita kinakausap. Hinampis siya ng malakas sa dibdib. Tumakbo siya na namumula. Mantsa sa mukha niya. Nang makita iyon ni William. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At tumungo siya. Jared, may plano ka ba sa future mo? Mr. Chance, interesado ka bang magtayo ng iyong sarili? Kumpanya, tanong niya sa nakababatang lalaki. Sabay iling ni Jared. Hindi, lahat ng gusto kong gawin ngayon ay upang sanayin at pagbutihin sa lalong madaling panahon. As for establishing a company and doing business, I really, walang interes doon. At hindi rin ako nababagay para doon. Kabanata 47. Ha! Sandaling natigilan si William sa negatibong tugon ni Jared na napakabilis. Ngunit sa susunod, instant, he remarked smilingly, ayos lang. Habang si Josephine ay isang babae. Siya ay napakahusay sa pagpapatakbo ng isang kumpanya at nagnenegosyo. Para kaya niya itong panghawakan mag-isa. Umalis na ang lalaki pagkasabi nun. Bilang Jared, tumingin sa kanyang likod. Ang isang mapait na ngiti ay makikita sa kanyang mukha dahil naiintindihan niya si William. Alalahanin, si Josephine ay ang kanyang nag-iisang anak na babae. Kaya siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya sa hinaharap. Kung ako ay tunay na mapupunta sa kanyang anak na babae, isang tao ay kailangang pasanin ang mabigat na pasanin. Nako, wala talaga akong hilig sa negosyo. Di nagtagal, ang lahat ay napuno at nagbid sa isa't isa. Palm bilang paghahanda sa pag-alis. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, itinulak ang pinto ng banquet hall. Bukas, at 12 ng mga lalaki ang sumugod na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Nagpakitang ganid ang lalaking nangunguna, at nagradiated ng mahinang aura. Kaya masasabi ng isa na isa siyang martial artist sa isang sulyap. Sa paningin ng ang mga taong biglang pumasok, gulat na bumalot sa lahat ng mga bisita doon. Sa isang tries, naging malamig ang ekspresyon ni Walter. Sa tabi niya, agad na humampes si Luke ng kalahating talampakan ng haba. Machete mula sa kanyang waistbelt at tumayo sa harap ni Walter. Seguridad, nasaan ang security? Sigaw ni William. Ang taas-baba ng kanyang mga baga nang makita ang mga lalaking sumingit. Nako, ni isang security guard ay walang sumulpot. I save. Ito, Mr. Sullivan. Wala sa mga security guards mo ang papasok. Malamig na sabi ng nangunguna. Bakit? Bigla ka na lang ba sumama sa napakaraming lalaki? Steven, alam mo ba na ang piging na ito ay pinangunahan ni Mr. Grange? Malakas na sigaw ni William. Ang mga lalaki pala ay mula sa Crimson Dragon Gang. At ang tao, nanguna ay ang pinuno ng gang. Si Steven Fisher. Lumapit si Steven kay Walter at yumuko. Bumubulong. Hindi ko ibig sabihin na manghimasok. Mr. Grange. Nandito lang ako para hanapin si Tommy. Noon, kay Tommy, ang mga kamay ay matagal nang nakakuyom sa mga kamao. Mula sa ikalawang pagtapak ni Steven sa pinto. Alam niya na nandyan ang lalaki para sa kanya. Ang Templar Regiment at ang Crimson Dragon Gang ay mortal na magkaribal. Ang dalawa sa kanila ay sinumpa ang mga kaaway. Ngunit walang magawa sa isa pa para sa oras na iyon. Pagiging kadalasan, maraming lalaki ang dinadala ni Tommy sa tuwing dadalo siya sa isang event. Sa kasamaang palad, medyo pabaya siya sa pagdalo sa piging ni Walter sa pagkakataong ito. Dahil wala siyang kasama, doon. Isa pang dahilan niyan hindi siya nag-alala dahil naroon si Jared. Nabugbog yata siya ng hangin.
nito kahit papaano. Kaya sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan. Hanggat pinapatay niya ako, ang Templar Regiment ay magiging umalis na walang pinuno at nauwi sa pagiging annex ng Crimson Dragon Gang nang wala sa oras. Wala akong pakialam tungkol dyan. How dare you barge into my banquet? Tumahol si Walter. Nagyayelo ang ekspresyon. Gaya nga ng sinabi ko. Mr. Grange, nandito lang ako para ayusin ang score kay Tommy. Ako, walang choice kundi pumasok. Magalang na sagot ni Steven. Kalokohan. Hinampis ni Walter ang kamay niya. Ang mesa ng walang babala. Lalaban ka ba sa akin? Hindi ko gustong gawin iyon. Mr. Grange. Gayunpaman, ako, ayaw ding payagan si Tommy ng anumang pagkakataong makatakas dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon. Bukod, ang katotohanan, na inimbitahan mo lang siya sa ganoong mahalagang sulo-salo nang hindi ako pinapaabot ng imbitasyon. Malinaw na minamaliit mo ang Crimson Dragon Gang. Sagot ni Steven sa tono na hindi alipin o mapagmataas. Ito ay malinaw bilang araw na siya ay sama ng loob na Walter ay hindi nag-imbite sa kanya. Sa kabilang banda, si Walter, hindi niya inimbitahan ang lalaki dahil masyado nang malalim ang awayan nila ni Tommy. Kaya naman sa kanya, magdudulot ng problema ang hitsura. Steven, don't tell me. Namumula ang mukha niya sa sobrang galit nang nakita niyang hindi siya binibigyan ni Steven ng kahit anong quarter. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay humakbang na si Tommy. Pasulong. Problema ko, kaya ako na lang mag-isa. Dahil nandito ka para sa akin. Magduel tayo. Pagkasabi na siya ay bumaba sa isang fighting stance. Handang harapin ang pag-atake ni Steven anumang oras. Pinupuri ko ang katapangan mo. Sa ganyan. Kaso, papatayin kita ngayon bago kunin ang Templar Regiment mo. Habang sinasabi iyon, sinisingil ni Steven. Tommy, Kabanata 48. Anong kabastusan? Ibinagsak ni Walter ang kamay sa mesa nang dumaan siya sa bubong. Lahat ng bisita, naruroon ay natakot sa kanyang puot. Sa tabi niya, lumukso si Luca at lumapag ng husto kanina. Tommy nang makita niya si Walter na papaalis sa malalim na dulo. You're courting death to challenge even Mr. Grabe, Steven. Maliwanag na banta ang lumabas kay Luca. At maririnig ang kanyang mga buto. Huminto sa kanyang pag-atake. Tiningnan ni Steven ang lalaki na nakakunot ang noo. Baka hindi mo ako matatalo kung lalaban tayo. Out na ngayon. Higit pa rito. Mayroon akong 12 ng mga Alapiers na kasama ko. Malalaman lang natin ang tungkol dyan pagkatapos nating subukan. Ngumuso. Nahulog si Lucas sa isang fighting stance. Kaagad. Noong una ay ayaw kong gumawa ng kaaway mula sa iyo. Mr. Grange. Ngunit patuloy mong pinipilit ang aking kamay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang Crimson Dragon Gang ay hindi rin madaling biktima. Kung ang mas masahol ay dumating sa pinakamasama, lalaban tayong lahat hanggang kamatayan. Kung mangyari iyon, walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Naningkit ang mga mata ni Steven. Malamig, tila matagal nang naghahanda na umabot sa panganib ng kanyang buhay. Pulang-pula ang mukha ni Walter. At nanginginig siya sa galit. Walang sino man sa Horrington ang nangahas na sumalungat. Ako, pero ngayon, pinahiya niya ako ng husto. Gayunpaman, siya ay nahuli sa isang dilema sa paningin ng ang 12 ng mga tao na naglabas ng pagpatay sa likod ni Steven. He came prepared, so it'd be really tricky if bagay ay dumating sa isang ulo. Hayaan mo akong tapusin ang mga bagay-bagay kay Steven ngayon. Mr. Grange, hindi mo na kailangan makialam sa bagay na ito. Natural na naunawaan ni Tommy ang pag-aalinlangan ng lalaki. Sa sinabi nito, gumawa siya ng unang hakbang at umatake. Steven, sinuntok niya ang kanyang kamao pasulong na may humahanggos na tunog habang ito ay pumutol sa hangin. Ang bilis naman. Mabilis ang kidlat. At ang lakas nito ay ang pinakamataas na kaya niyang pamahalaan. Kung tutuusin, alam niyang hindi siya pwedeng magpakita.
ang slightest reservation nang makipag-duel siya kay Steven. Nang makita siya ni Steven na umaatake, isang panunuya ang ipinakita sa kanyang mukha. Hindi siya kumibo para umiwas bagkus ay hinarap niya ang suntok ng lalaki. Bang! Hinampas ng kamao ni Tommy ang dibdib ni Steven. Mahirap. Ang malakas na pag-urong ay nagpa-atras ng 3 hakbang ang una. Ngunit nanatiling nakaugat ang huli. Yung spot na walang kahit isang scratch sa kanya. Namutla ang mukha ni Tommy. At tinitigan niya si Steven. Kaba sa kanyang mga mata. Talagang lumaki muli ang kanyang mga kakayahan. Haha, Tommy, wala lang ang suntok mo. Higit pa sa kilati. Huwag kang huminto. Sige at suntukin mo ako. Napaatras si Steven at humagalpak ng tawa. Hindi kinuha ang ibang lalaki, seryoso talaga. Si Tommy ay isang mabigat na figure. Kaya't hindi niya posibleng mapaglabanan ang kay Steven. Insulto at hamon ng publiko. Gamit ang isang sigaw. Muli niyang sinugod si Steven. Ngunit nakuha niya ang isang upo ang kahoy. Sa pagkakataong ito, bash again. Bumaba ang upuan sa lalaki at agad na nagkapira-piraso. Nanatili siyang nakatayo doon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nakabisado ko na ang impenetrable skill. Kaya, hindi mo ako kayang saktan. Ngayon, turn ko na. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Steven ay ibinabanan niya ang kanyang paa. Sa labas kay Tommy. Dahil walang oras para umiwas. Napalipad si Tommy sa pamamagitan ng sipa na iyon. Umubo siya ng dugo at bumagsak. Sa lupa, ang kanyang mukha ay lumibot sa sobrang sakit. Nang makita ni Jared ang kalagayan niya ay kumunat ang noo niya. At gustong tumayo, ngunit pinigilan siya ni Josephine na gawin iyon. Huwag kang maging bayani. Mukhang napakahusay niya, kaya maaaring hindi kanya kakampi. Nag-aalala siya na hindi niya kaya talunin si Steven at sa halip ay masubitan. Hindi pa rin niya alam ang relasyon nila, Jared at Tommy. Kaya walang ideya na ang una ay hindi uupo kahit gaano kalakas. Si Steven ay, bago kumilos si Jared, iniutos ni Walter, turuan mo siya ng leksyon. Luka, tumanggaw-tango si Luka na pinagbabato ang kanyang mga kamao at sumugod kay Steven. Sa harap ng pag-atake ng lalaki, hindi na ganoon ka-relax si Steven. At hindi rin siya nang ahas. Tumayo ka dyan at hayaang damapo sa kanya ang suntok. Kung tutuusin, ang suntok ni Luka ay higit na nakahihigit kaysa Tommy sa mga tuntunin ng parehong lakas at bilis. Sa katunayan, naabot na nito ang sukdulang lawak nito. Kalahati. Kabanata 49. Palay-pat-lipat. Iniwasan ni Steven ang suntok ni Luka. Pagkatapos niyang gawin iyon, hindi siya kumibo bagkos ay inihagis niya ang kanyang sarili. Tumingin kay Walter at iginiit. Gaya ng sinabi ko, ayokong gumawa ng kaaway sa iyo, Mr. Grange. Ikaw ba, pipilitin talaga ang kamay ko? Malungkot ang ekspresyon ni Walter. At hindi siya umimik. Luka, sa kabilang banda. Nakaramdam ng hiya na nagawa ni Steven na iwasan ang kanyang suntok ng walang kahirap-hirap. Lumakas ang kanyang init, at kumulog siya. Tumigil ka na sa pagyakang. Parating na ako. Binawi niya ang kanyang kamao. Inihampas niya ito kay Steven. Kung ganon, natagpuan ng suntok ang target nito. Malamang nasisabog ang ulo ng lalaki sa lugar. Nanliit ang tingin ni Steven. At, namula ang mukha ng galit. Since you insist, hindi ko nahihilahin ang mga suntok ko. Dumura siya. Pagkasabi noon ay inabot niya iyon at hinawakan ang palso ni Luka bago binato ng left uppercut. Ang lalaki, dahil sa gulat, iniangat ni Luka ang kanyang ulo sa gilid at sinipa ang kanyang paa palabas para pilitin ang lalaki pabalik. Sa kanyang laking gulat, hindi umiwas si Steven ngunit hinayaan niyang tumama ang sipa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang malakas, ang pag-urong ay nagpalipad kay Luka. Kinailangan ng malaking pagsisikap bago siya tuluyang nakabangon. Nang mapansin ang pagtataka ng mga tao sa paligid niya, agad siyang umungal. Dapat mamatay ang isa sa atin. Ngayon, Steven. Habang sinasabi iyon, sinisingil niya ulit si Steven. Tumigil ka, habang humahakbang siya patungo sa lalaki.
Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at nagdala. Maikli siya, hindi kanya kapareha, kaya walang kwenta na ituloy ang pakikipaglaban sa kanya. Ako na lang ang lalaban sa kanya. Pahayag ni Jared. Nahamarang sa dinadaanan ni Luka. Isang alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. At nabigla si Luka. Hakbang. Sa tabi. Malamang mamamatay ka sa isang suntok. Kung isasaalang-alang ang iyong pangangatawan. Sa sandaling iyon, natalo siya, lahat ng katinoan. Kaya naman naglakas loob siyang kausapin ang lalaki ng walang pakundangan. Nakalimutan na si Jared ay isang tao. Maging si Walter ay iginalang. Sabi nga, hindi pa niya nasaksihan ang mga kakayahan ni Jared. Kaya wala siyang gaanong paggalang sa kanya sa katotohanan. Siya, magalang lang ang pakikitungo sa kanya dahil kay Walter. Ang kakayahan ng isang tao sa martial arts ay tumataas ng natural. Pag-unlad sa panahon, isa lang siyang snot-nosed na bata sa kanyang early 20s. Kaya gaano siya kahusay kahit na siya ay nagsimulang magsanay habang nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Tumahimik ka. How dare you insult Mr. Chance? Ikaw, B***starred. Napamura si Walter nang marinig niya ang walang kwentang salita ni Luka kay Jared. Bihira niyang pagsabihan si Luka at hindi siya kailanman itinuring na mas mababa sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya maglakas loob na payagan ang huli na kumilos ng may katapangan ng maglakas loob siyang magsalita kay Jared sa ganoong paraan. Pumunta si Luka, tahimik, ngunit walang gaanong paggalang kay Jared sa kanyang mga mata. Natatakot siya kay Walter, ngunit hindi kay Jared. Sa eksaktong iyon, sandali. Sumugod si Josephine at hinayla si Jared. Hinihimok. Huwag kang maging bayani. Hindi mo ba nakita kahit na si Tommy at Luka ang hindi niya kapareha? Isa ka lang medical practitioner. Kaya huwag mong ipasok ang iyong ilong sa bagay na ito. Ipinagpalagay niya na siya iyon. Bihasa lamang sa medisina at hindi magaling sa kahit ano paman. I should showcase my capabilities since may angkop na okasyon ngayon. Kung hindi, paano ako magiging karapat-dapat sa isang tagapagmanang tulad mo? Kapag ako ay isang mahirap. Narinig iyon ng pangalawang Josephine. Bumungad sa mukha niya ang nahihiyang tingin. Ito ang una. Oras na nasabi niya ang ganoong pahayag sa publiko. Hindi ba ito ay katumbas ng isang pagtatapat? Wala akong pakialam dyan. Ayaw ko lang na makipagsapalaran ka. Hinawakan niya ang braso nito kaya naman. Hindi makagalaw. Bilasan mo tumabi ka. Baka mahuli ka sa crossfire. Kaya hindi ito ang oras na para maging bayani ka. Ungol ni Luka na may masamang ekspresyon nang marinig na si Jared iyon. Sumusulong upang ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Pagkasabi nun ay tumalon ulit siya at sinugod si Steven. O sige, sinabi ko na sa iyo na hindi kanya kapareha. Pero gusto mo lang pumunta at bugbugin ang sarili mo. Ano? Isang idiot. Umiling si Jared sa sobrang inis. Tumigil ka sa pagkukomento. Halika. Bumalik tayo dali. Hinatak siya ni Josephine pabalik sa kanilang upuan. Sa pagkakataong ito, kaka-rating lang ni Luka kay Steven. Lumulundag sa ere ng sipin siya ng pares sa dibdib ng lalaki. Tumutulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sa tanawing iyon, si Walter at ang iba pa ay natulala hanggang sa kaibuturan. Kabanata 50 naramdaman ni Luka ang init ng mukha niya. Kitang-kita niya na nagpigil si Steven ng ang huli. Sinipa siya, ngunit bilang bodyguard ni Walter, siya ay lampas sa kahihiyan. Lalo na kapag maraming tao nanonood. Sa pagkakataong iyon, mas gugustuhin niyang bugbugin hanggang mamatay kaysa aminin ang pagkatalo. Kung tutuusin, mga martial artist, itinuring ang kanilang dignidad bilang higit na mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung aaminin ko ang pagkatalo ko ngayon, masisira ang reputasyon. Hindi lang ako makakaligtas sa bilog na ito sa hinaharap. Ngunit malamang nawakasan din ako ni Walter. Serbisyo, hindi mo kailangang magpigil. Steven, wala akong pakialam na mamatay ngayon. Ngunit hindi ako matatalo. Sa sandaling siya, tapos magsalita, namula ang mukha niya, at namamaga ang katawan niya. Storm Fist. Kasunod ng sigaw na iyon.
Ang kanyang katawan ay tila impas sa isang kisap mata at bumalik sa normal. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang kanyan. Kumunat ang noo ni Steven at sumimangot. Parang hindi naman. Susuko maliban na lang kung gagamitin ko ang ultimate technique ko. Siya crouched bahagyang, kung saan ang marmol na sahig. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na nag-crack. At ang kanyang mga damit ay umuungol kahit na walang hangin. Parating na ako. Nagsimulang maging pula ang mga mata ni Luca. At sinampal niya ng malakas ang lalaki. Boom! Ang tunog ng paghahati ng lupa ay parang kulog. Dahilan upang sabay-sabay na tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Steven, nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay parang estatwa. Sa madaling salita, ang suntok ay hindi nasaktan sa kanya sa pinakamaliit. Si Luca ay walang kabuluhan. Ngunit ang kanyang mga kamao ay nagsimulang umulan sa lalaki sa susunod. Sandali. Boom! 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 Sapat na iyon. Pagkasabi niya noon, inilabas ni Steven ang kanyang kamao. Nagsalpukan ng mga kamao ng dalawang lalaki. Lumipad palabas si Luca. Bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi makatayo ng ilang sandali. Ano? Sa gayon. Turn of events. Nataranta ang lahat. Maging si Walter ay gulat na nalaglag ang kanyang panga. Isang kilig. Dumaan kay Tommy. Dahil hindi niya akalain na mas lumakas si Steven. Nanginginig sa loob. Palihim niyang itinoon ang tingin kay Jared. Sa ngayon, siya lang siguro ang makakatalo. Steven. Pilit na bumangon si Luca na nasa lupa. Nako, nabigo siya kahit 2 beses nang sumubok. Kanino mo natutunan ang iyong impenetrable skill? Gulat na tanong ni Luca. Francis Yancey. Kilala mo ba siya? Sagot naman ni Steven habang dinidiretso. Buong tangkad niya. Nang tumunog ang pangalan na iyon. Ang ekspresyon ni Luca ay nagbago ng husto. At siya ay lumitaw. Sobrang nakakatakot. Si Tommy naman ay umiling na parang dahon. Maliwanag sa araw na alam nilang dalawa. Ang taong iyon. At ang taong iyon ay lubhang makapangyarihan. Ang iba, gayunpaman, ay walang gaanong reaksyon. Na ginagawang malinaw na hindi sila pamilyar sa pangalang iyon. Sino sa iyo si Mr. Yancey? Tanong ni Luca. Siya ang mentor ko. Natutunan ko ang impenetrable skill mula sa siya. Nang damaloy sa tenga ni Luca ang sagot ni Steven. Nalungkot siya. Napabuntong hininga. Umiling siya at remarked, "No wonder hindi ako ang kapareha mo. Nakuha mo na pala si Mr. Yancey, tagapagturo." Inaamin ko ang pagkatalo ko. Ang lalaki ay nakakagulat na umamin ng pagkatalo. Noong una ay gusto niyang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sumuko siya pagkatapos. Marinig ang pangalan ni Francis. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jared. At nilinggan niya si Tommy. Sino ba itong Francis Yancey? Siya ay isang dalubhasa sa sinaunang martial arts at nagtataglay ng mahusay na panloob na enerhiya. Walang nakakaalam sa kanya. Tunay na kakayahan. Ngunit ang sabi-sabi ay maaari niyang saktan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng isang dahon. Nang magsalita si Tommy, Francis, ang takot ay nananatili sa loob niya. Susugitan ng isang tao gamit ang isang dahon lamang. Tumawa ng mahina si Jared. Ganito, habang sinasabi niya iyon, pinulot niya ang isang palito sa isang pitik ng kanyang daliri. Nataman nito si Steven. Wala pang oras para mag-react si Steven. Ang toothpick ay tumago sa kanyang braso na kaunti lang ang nakalabas.